Ayon sa nakalap nating impormasyon, nagbabalang gaganti daw sa atin si China matapos di umanong barko nila dito'y maaresto. Inaresto kasi sa Zambales 7 Chinese na pakalat-kalat ni wala man lang daw di umanong dokumento. Kaya dali-daling inireport sa PCG mga Chinese na pakalat-kalat. Arestuhin nyo sila, wala silang karapatang pumasok na dito. 7 tripulanteng Chino ang naabutan ng Philippine Coast Guard sa pag-inspeksyon nila sa isang nakaangklang barko sa Zambales. Nakaangkla malapit sa dalampasigan ng San Felipe, Zambales sa West Philippine Sea ang isang Sierra Leone registered na barko. Patay ang AIS o Automatic Identification System ng barko kaya hindi na-detect ang kanilang presensya. Pero naispatan na nagpapatrolyang tauhan ng Coast Guard Substation San Felipe. Una itong napansin itong Miyerkules ng hapon. Hindi raw makontak sa radyo ang nasa barko na ang tanging marka ay Hyperline 988 sa bridge nito. Ang nadatnan doon ng Coast Guard, 7 tripulanteng Chino. Walang notice of arrival sa local PCG ang barko na normal na ginagawa ng mga didikit na local at foreign vessels. Kaya on hold muna ang barko habang nag-iimbestiga ang mga otoridad. Tinatayang 130 nautical miles ang distansya ng San Felipe sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal kung saan nagaganap ang matinding girean sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas. Allegedly daw merong dredging vessel. Suspended po ang dredging dito sa lugar na to. So yun ang pinaalam namin. Pero buwelta sa atin ng China, nagbabala silang ipaaresto lahat ng mahuhuling papasok di umano sa border ng China. Walang litis-litis daw na magaganap. Huli agad mga Pilipino. Nagbabalang malaking gulo ito, sabi ni Commodore J. Tariela. Nag-uusapan ng gusto ngayon yung order ng China to the China Coast Guard na pwede na silang manghuli ng mga trespassers daw within their maritime domain. Anong reaction sa ganyan? Kasi by June 15, pwede nang arrestin mga fishermen natin na papasok sa lugar na kiniklaim ng China. We need to understand na China na naman, nag-issue na naman sila ng ganitong law nila actually to intimidate ang civil society natin. And it's not just the Philippines who is the target of this kind of advisory ng China. They are also afraid that countries like Vietnam, Malaysia will have a civil society initiative like what we did nito ni Miss Rafaela. No? It's a very big problem for them kung hindi nila makukontrol ang civil society in different countries that will go against and challenge their 9-line claims. So, for my personal take on this, I don't think that they're really serious in implementing this. No, this is just another sign-offs na ginagawa nila para ma-discourage ang ating civil society for the Philippines and other countries kasi gaya sabi ko, it will be a very big problem for them. Clearly, this is a scaling up. I know this is not your mandate, pero tingin nyo ba pag ginawa nila yan ay kailangan din nating i-counter? Pwede rin ba tayong maghuli, mag-detain ng mga, hindi lang poachers, no? Kung hindi yung mga fishermen nila na magko-cross sa ating territory? Paano? I'm sure kakabahan yan sa mga preso natin eh. So I just want to preempt the guidance of the National Task Force West Philippine Sea and of course our Commander-in-Chief. But whatever will be the instruction of General Eduardo Ano as the chairman of NTFWPS, definitely the Commandant of the Coast Guard, Admiral Gavan, will take the lead of General Ano, sir. Pero sabi ng ilang mangingisdang Pilipino, muntikan na silang mahuli ng China. Nilapitan pa nga sila ng mga naglalakihan ditong barko. Mabuti anya sila na din ang umatras kaysa magsimula ang kinatatakutan nilang malaking gulo. Pero imagine na po sa atin, wag na. Dumating dito, 6 na Coast Guard. So, hindi tayo makakatigil. Tinataboy lang kami. So, umatras na po kami ng 30 nautical miles. Wala katambay na doon. Maya po, nung nagbibigay lang kami ng mga supply, lumapit na. So, sinashadow na kami. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.